Nagpaparamdam na umano si dating Congressman Zaldico na pinaaresto kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ipinarating ito sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla sa pamamagitan ng isang grupo ng mga pare. Nakatutok si June Veneracion. Makikita naman ninyo sa Saktong 2 buwan na ngayong araw mula nang ianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inilabas ng warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Pero ni anino ng dating mambabatas, di pa rin natutunton hanggang ngayon. Huli siyang nakita sa mga video messages na inilabas niya noong nakarang taon. Pero ngayon, sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, nagpaparamdam na raw ito. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Sabi ni Secretary John Vic Remulla, ang feelers mula kay Zaldico ay ipinarating na isang grupo ng mga pari sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero hindi naman daw ito para sa posibleng pagsuko ng dating mambabatas. Parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. Pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Sa huling monitoring, nasa Portugal daw nagtatago ang dating mambabatas na itinuturing na isa sa mga pangunahing personalidad sa mga maanumalyang flood control project. May hawak daw itong Portuguese passport kaya hindi maipatipos sa kabila ng warrant of arrest. Wala ring extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Criminal mind talaga. May escape route kagad eh. Di ba? Ang galing na escape route niya. No? Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa Na 1 year na siya abroad. Nagpahayag naman ng kahandaan sila Remulla na makipag-usap sa kampo na nagtatagong siko. Siyempre, we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inilipat sa Justice Department ang kustodiya kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nakadetain sa Senado. Dinala na si Alcantara sa isang safe house na bahagi ng kanyang pagiging state witness sa flood control scandal. Nakatutok si Joseph Morong. Bandang 1:00 ng hapon nang kunin sa Senado ng Department of Justice si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara kung saan ito pansamantalang nakadetine dahil sa contempt. State witness na kasi si Alcantara sa ilang mga kaso kaugnay ng mga maanumalyang flood control project at nasa ilalim na siya ng Witness Protection Program ng DOJ. December 5 nung isang taon nang ipasok siya sa programa. Mula sa Senado, dinala si Alcantara sa isang safe house. Hindi naman na nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa proteksyon na ibibigay nila kay Alcantara. What I can confirm is si Engineer Alcantara is already under the protective custody of the program. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o Witness Protection Security and Benefit Act, ilan sa mga benepisyo ng mga nasa ilalim ng programa ang seguridad at escort services. Immunity sa mga kaso, hindi rin siya pwedeng isailalim sa forfeiture o pagsamsam sa mga ari-arian na kaugnay ng kanyang mga testimonya. Bibigyan din siya ng ligtas na housing facility at tutulungan sa paghahanap ng kabuhayan at gastos sa biyahe at bibigyan ng subsistence allowance. Pagtitiyak ng Justice Department kung kakailanganin sa mga pagdinig sa Senado, si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ay dadalhin siya doon. Whenever necessary, no? Of course, the end here is really for cooperation, no? For our witnesses. At yun nga, kaya nga sila na-admit sa program eh. 'Di ba? Sila ay nakikipagtulungan sa ating pamahalaan para mapatibay ang mga kaso. Samantala, nasa DOJ ulit ang isa pang state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para raw ito sa ginagawang case build-up o pagpapatibay ng kaso na ginagawa ng DOJ. Bukod kina Bernardo at Alcantara, state witness na rin sina dating DPWH Regional Director Gerald Opulencia at contractor na si Sally Santos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Wala sa hulog at pambabastos para kay Senador Ping Lacson ang Minority Report kaugnay sa flood control scandal na inilabas kahit gumugulong pa ang investigasyon sa issue ng kanyang Blue Ribbon Committee. May panahon naman anya para maisama ang mga puna sa pinal na report. Nakatutok si Chino Gaston.
Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pambabastos at pinangungunahan ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee ng Minority Report tungkol sa flood control scandal na nilagdaan ng 9 na minority senators. Sa report na isinumite umano kay Senate President Tito Soto noong Disyembre, idiniin ng minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina minority senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Hindi na binasa ni Lacson ang report. Respect begets respect. Paano ko re-respetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate as an institution? Kasi wala sa rules namin eh. Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 miyembro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report, papasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto nilang input. O isama doon sa final committee report. Kapwa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang mga naglabas ng minority report na sina Senator Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Pero si Marcos hindi dumalo sa hearing ng komite kahapon. Wala, hindi lang ako kinakausap eh. Media kinakausap nila. Ba't ko naman sila kakausapin? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, hindi bawal bumuo ng minority report na ginawa na nila ni nooy Senador Coco Pimentel tungkol sa sugar importation sa bansa. Pero hinintay muna nilang mailabas ang final report ng Blue Ribbon Committee. So our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. Pero ang investigasyon sa flood control gumugulong pa nang isumite ang minority report noong Disyembre at hanggang ngayon. Ayon kay Lacson, may botohan namang nakatakda kung saan pwedeng maisama ang mga puna ng minorya para sa final report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Katunayan, nananatiling bukas ang imbitasyon kay Romualdez para dumalo sa pagdinig. Posibleng sunod na tutukan ng impormasyong kumpanya umano ng mga diskaya ang kontraktor ng bahay sa Forbes Park na binili umano ng isang kumpanyang umano'y kay Romualdez. At kung saan umano ibinagsak ang umano'y mga kickback sa flood control project. Ipatatawag ang abogadong may-ari ng nasabing kumpanya na board member umano ng isang kumpanya ni Romualdez para malaman ang kakayahan ng kumpanyang bilhin ang nasabing property. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Pumalag naman si Senadora Amy Marcos kasunod ng pahayag ni Senator Ping Lacson na pambabastos ang minority report na inilabas ng Senate minority. Ang sabi ng Senadora, ang pinagtunguhan ng minority report ay ang taong bayan. Pasaring pa ng Senadora, hindi siya may basura na pinagtatakpan. Ayaw na rin daw niyang patulan ng usaping respeto. Anya, kung may nangyayaring pinakamalaking bastusan, yun daw ay ang pambabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino. Dinalaw ng mga kaanak ngayong araw si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail. Nakahiwalay pa siya at mga kapwa-akusado sa ibang preso. Ang paliwanag sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz. Vicky, bilang bagong pasok na person deprived of liberty, kasalukuyang sumasailalim si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mandatory quarantine ng BJMP at daraan din siya sa parehong standard operating procedures na pinatutupad sa lahat ng mga bilanggo. Patunay umanong walang special treatment kahit na isa pa siyang dating senador. Sinamantala ng mga kaanak ni Senador Bong Revilla ang 1 to 5 p.m. visiting hours ng New Quezon City Jail Male Dormitory para mabisita siya. Bukod sa mga anak niya sina Congressman Jolo Revilla at Brian Revilla at Gianna, dumalaw rin ang kapatid niya si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares. Bago mag-alas 5 ng hapon ay lumabas din sila. Pero tikom ang bibig ng tanungin namin kung kumusta ang dating senador. Kumusta lang po si Senator? No comment. Naman kami. Kumusta lang po si Senator?
Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, maayos ang kalagayan ng dating senador. Nakahiwalay pa siya sa ibang preso bilang bahagi ng 7 araw na quarantine. Kasama niya at nakahiwalay rin sa iba, sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan 1st District Engineers JP Mendoza at RJ Dumasig, at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Hindi po pwede ihalo ang newly committed o bagong dating sa actual na nandyan na dahil marami pa hong nakakahawang sakit na maaaring mahawa naman ng general population. Pero kalaunan ay ihahalo rin sila dahil kapantay din ng ibang preso hanggang sa pagkain. Ginisang pechay kagabi, ginataang kamote at saging na saba sa agahan kanina, at manok at kanin para sa tanghalian. Pati ang civilian clothes at gadget ni Revilla ipinagbawal din. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi dilaw, gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yun sa kanyang abogado, and other gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Paniniguro ng BJMP, wala raw special treatment para sa kanila. Definitely, una ho, professional ho ang BJMP. Pangalawa ho, zero tolerance against VIP treatment. Kakasuhan natin yan at maaaring ipa-dismiss sa serbisyo paggagawa. Nangako rin ho ang ating kalihim na magbababa o magbibigay ng mga body-worn cameras for transparency sa mga day-to-day interaction sa ating mga PDL. High profile lang ang turing kaya dinagdagan na ang mga tauhan sa pasilidad at may 500 nagsasalitang bantay hanggang sa pagdadala sa mga akusado sa korte. 24 oras din ang CCTV monitoring sa pasilidad. Nakapagpiyansa man para sa kasong graft, nakakulong si Revilla dahil sa hiwalay na kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng Pandibulacan flood control scam. Sinamahan pa siya ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Sandigan Bayan para sa return of warrant kahapon, bagay na dinepensahan ng kalihim ngayon. The law is the law. No special favors. I have to do my job. So sabi ko, ako na maghahatid sa iyo. Si Sen Mong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun. That is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Kanina naman ay iniharap na rin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ang 2 pang kapwa-akusado ni Revilla na sina Engineer Emelita Huat at Cristina Pineda ng DPWH Bulacan. Iniutos silang makulong sa BJMP Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Vicky, pagkatapos ng 7 araw ay ililipat na sina dating Senador Revilla at 4 na iba pa niya mga kapwa-akusado sa general population. Ibig sabihin ay makakasama na niya yung iba pang mga PDL. Pareho naman yung mga ipatutupad na visiting hours sa kanya. Kabilang na rito yung 1 p.m. to 5 p.m. tuwing Martes hanggang Biyernes at 8 a.m. to 5 p.m. tuwing Sabado at Linggo. Maliban na lang sa kanyang abogado, doktor at spiritual advisor na may 24/7 access sa kanya. At alinsunod po ito sa batas at subject to security inspection. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.